Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Office of the Vice President bumuelta sa umano'y pagtulong ng DSWD sa hiling nilang assistance. Isa patay, 2 sugatan matapos maararo ng isang truck sa Camarines Norte. Cotabato Province, opisyal nang idineklarang NPA free. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, pinabulaanan ng Office of the Vice President o OVP ang mga sinaad ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na pinaunlakan ng naturang ahensya ang mga assistance request ng OVP. Ayon kay OVP Director for Operations Norman Baloro, quote-unquote, inaccurate and misleading umano ang mga pinagsasabi ni Gatchalian sa Senate panel noong Lunes. Anya, may nangyaring delay o hindi na isakatuparan ng DSWD ang mga sinasabing OVP referrals. Dagdag ni Baloro sa kanyang statement, bagamat maaaring ipakita nito ang kawalan ng koordinasyon ng dalawang opisina, iba pa rin umano ang totoong istorya na nangyayari. May mga pagkakataon pa umano na di talaga tinanggap ang ilang OVP referrals. Ayon kay Baloro, may mga klarong ebidensya ang iba't ibang OVP satellite offices na ang ilang mga kliyente na ni-refer ng OVP ay hindi pinaunlakan ng regional offices ng DSWD. Isa ang kumpirmadong patay habang 2 ang sugatan matapos araruhin ng isang truck sa Maharlika Highway sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Sa nakalap ng Labo Municipal Police Station, 5 sasakyan ang sangkot sa nasabing aksidente. Nakatulog umano ang driver ng isang wing van truck na siyang dahilan upang mawalan ito ng control. Unang sumalpok ito sa mga barricade sa tapat ng munisipyo ng Labo. Dito tinamaan ng truck ang 2 tricycle na walang sakay at 2 motorsiklong may sakay. Kinilala naman ng pulisya ang suspect at driver ng truck na si Arnel Pardo, 48 anyos at residente ng Barangay Baay. Samantala, idineklarang dead on arrival ang driver ng isang pribadong tricycle na si Jovert Berata habang nagtamo ng sugat sa katawan ng sakay naman nitong si Romeo Narvaez. Sugatan din ang isa pang driver ng motorsiklo na kinilalang si Emmanuel de la Peña. Agad namang sumuko ang suspect na umaming nasa ilalim ng impluwensya ng alak ng mga oras na iyon. Sa pangunguna ni Cotabato Provincial Governor Emilio Talino Mendoza at rekomendasyon ng 1,002nd Infantry Brigade, formal nang idineklarang New People's Army o NPA free ang buong lalawigan. Iprinesenta ni Brigadier General Patricio Ruben Amata, commander ng 1,002nd Infantry Brigade, ang rekomendasyon ng pagdeklara ng NPA free matapos ang epektibong pagsawata ng insurhensiya sa lalawigan ng Cotabato. Nagpahayag naman si Mendoza ng buong suporta sa deklarasyon sa harap ng mga miyembro ng Provincial Peace and Order Council at iba't ibang clusters ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.